falsified sessions in the budget worth billions. Yan ang topic natin yan. So kung hanggat maaari, concentrate na muna tayo doon sa topic din. Yung ibang other matters pakatapos na later, okay? So, okay. Today's guest, Mr. Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch, President ng Citizens Crime Watch, CCW. Si Attorney Jimmy Bondoc, dati sa PAGCOR and now running for Senator. Congressman Boss Bebot, Congressman Bebot Alvarez ng First District Davao del Norte. Attorney Perdido Pasio, alam niyo naman yung hindi natin kailangan ano pa. Saka si Attorney Raul Bilo. Welcome, sir. O to start the roll balling, boss. Speaker, kayo na po na. For start, message. Okay. Magandang umaga po sa atin. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng Bicam. At hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Okay. Okay. Baka may viewers ka, Attorney Raul Lambino. Viewers. Well, tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. No? Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report
i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala. Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng Technical Working Group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit. Kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement nang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report. Na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado, ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado, na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinabmit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertions. Yun lamang po. Attorney Bertie, bago natin umpisa ng Q&A, okay na? Boss, sino na magtatanong? Carlo Mateo ng DCWB. Speaker, former Speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakana nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba
ay faithful reproduction nung kung ano yung inaprubahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, aba ay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mo ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift. Mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Di sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Tama ba yan o pareho ba yan nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary? Okay. Maidagdag ko lang sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Okay. Hello, good morning po. Noel po ng PTV News. Attorney Topacio, clarify ko lang kailan nga ipapasa yung pag-file, anong date? Sa Lunes po, itong darating na Lunes, February 10. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay tama. Kong Alvarez, you have mentioned earlier that yung mga blank was filled out by the TWG of House of Representative and Senate. So do you have the names as well, sir? I-include mo rin ba sila sa pag-file? Mapapasama yan sila siguro sa Jando. For soundbite lang po, sir, pag-explain further yung Jando. Ito po yung mga hindi natin pinapangalanan ngayon, no? Sa complaint. Pero later on, lalabas din yung mga pangalan nila. One more question na lang po for Attorney Bondoc and Congressman Bebot. Na-mention po kanina ni Attorney Topacio na kaya may nadali yung impeachment para matabunan ang issues. Sa inyo pong dalawa, itong kasi pareho po kayong nasa side ng mga Duterte. Hindi po kaya ito magiging isang political war? Una po sa lahat, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato, no, tong filing. I am acting in my capacity as National Officer of the PDP Laban dahil ako po ay chairperson ng arbitration committee ng PDP Laban. So I'm really on the legal team of PDP, no? So needless to say, siguro lagi namang may political aspect ang mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po tong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I am speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon
at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan eh. No? Yung terms na nililimas ang kaban ng bayan. Paano? Ito po, sinasabi namin kung paano ginagawa. And now, sabi nila, matagal nang nangyayari yan. Ang gusto naming masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan. Gusto ko lang linawin din na itong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico, at Mr. Dalipe committed a crime against the Republic of the Philippines. Hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Follow-up na question si Carlo Mateo, DCWB. Sir, kahit sino, si Sir Jeco magbantay po siguro. Pero ba tayong draft na dyan ng complaint para maipakita natin sa mga mamamahayag yung kung ilang pahina rin po yan? Linawin at mabigyan nyo ng kaliwanagan para po sa kaalaman ng lahat. Ano po ba ang pagkakaiba nito sa isinusulong na complaint nila Congressman Ungab? Para po magkaintindihan tayong lahat. Salamat po, sir. Yung complaint po na sinusulong nila Congressman Ungab, petition po yun sa Supreme Court to declare the 2025 General Appropriations Act unconstitutional. Ito po yung sinusulong namin dito ay yung criminal case laban po kay Martin Romualdez, Manix Dalipe, Saldico. Yun po. Any question? Follow-up? Carlo? Bante, from Abante. Any questions? Boss? Maaari ko bang linawin ng konti para talagang nakikita ng taong bayan yung difference? Yung sinasabi po ni Speaker Alvarez, dalawa po yan, no? Yung constitutionality, yung kaila kong Ungab. Sina-challenge nila yung mismong GAA na may mga na-violate sa Constitution. No? Hindi siya naaayon sa sinasabi ng Constitution, halimbawa sa edukasyon na dapat highest budgetary priority, etc. Ito pong ipafile natin ay dun sa mga gumawa. Criminal punto na action dahil nag-falsify sila ng dokumento, pinolsify nila yung BICAM report. Kaya po hiwalay siya na issue. Kailangan malinaw po yan sa taong bayan. One more question from me. Para kay Kong Alvarez, kung mayroon po bang mga congressman din na nag-express to support this filing of case? To be honest about it, sa ngayon, wala pa. Kasi dahil malaki rin yung mawawala, wala ng AKAP, so walang gustong sumama talaga. Parang Lone Ranger to. Sorry, Perdi, may ano ka ba? Sabihin ka? Dadagdagan ko lang, maaring mag-isa siya pero as history has taught us time and again, one man can make a difference. Ngayon na John Doe and Jane Doe. So marami pang mga pangalan dito na mga sasama later on. Thank you. May katanungan from Manila Bulletin. Teka, gusto ko lang humingi ng clarification kay kay Atty. Lambino. Ano yung sinasabi niyang si Stella Kimboy parang heroin? Ibig sabihin nakaka-addict siya. Anuin mo yun? Kalaruhin mo yun ba? Mabigat yun. Hero na lang, hero. Heroin female hero. Kala ko nakaka-addict si Stella eh. O naman mahirap na eh. Kalaruhin mo yan ba? Ano ba yun ngayon? Uso na ba yun ngayon? In other words, just make noise kung yung mga mamamayan. Kasi lahat naman may access sa social media.
indicate your disapproval, your disapprobation, your displeasure sa ginawang ito ng majority sa ating House of Representatives na nilagyan yung mga zero at kung makikita nyo, no? Ito, sample pa lang ito, ha? Oh, puro soft projects yung mahirap ma-account. Ayan, alam ko ng mga congressmen yan. Katulad dito sa DA, oh. Oh, hybrid seeds, inorganic fertilizer, di ba yung fertilizer fund scam? Galit na galit sila, ba't nandito na naman? Soil ameliorants, agricultural drone services ha? Mga soft project ito eh. Madaling ano to eh. Madaling ipad itong mga ganitong projects eh. Ang tawag dito soft projects as opposed to hard projects na nakikita ninyo. So ewan ko kung bakit si Speaker mahilig sa soft na projects. Dagdagan ko lang Karen eh. Ang request namin sa taong bayan, wag niyo po sana ibenta ang inyong katwiran. Yun po talaga. Sana maging madiin yan sa inyong mga coverage. Wag niyo po ibenta ang inyong katwiran. Dahilan po, sa yung falsification, crime ang ginawa nila. Krimen. Ngayon, yung mga taong nakakabenepisyo dito, lumalambot ko minsan ng opinion dahil the crime benefits them. Huwag po kayo maging accomplice sa crime nitong ating sasampahan ng kaso. Yun lang po. Out of topic yata. Pero in general, nasa dili pa po siya. We are awaiting the outcome of our appeal from the order or decision of the Tribunal de Recursos allowing extradition kasi appealable pa po yan doon sa plenary ng Court of Appeals o Tribunal de Recursos ng Republic of Timor-Leste. Anyway, as my parting words, katulad nga ng sinabi ni Speaker, this is a long and lonely fight. Pero alam nyo, aral po ako kay, I don't know if you remember this guy, he was a great man, si Doy Laurel. He used to be the Vice President of the Republic. At nilalabanan niyo noon si Cory Aquino on matters of principle. At ang favorite book niya is The Man from La Mancha. Alam niyo naman si Don Quixote, Jousting at Windmills. At lagi niyang tinuturo yung passage doon na kinagagalitan si Don Quixote. Oo. A favorite song pa pala ni Raul Lambino yung Impossible Dream. Pakantahin mo na nga natin to ng Impossible Dream. Gawin anthem nitong ating grupo. to dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe. To run where the brave dare not go. Di ba? To right the unrightable wrong. Anyway, may passage doon, kinakagalitan si Don Quixote ng mga kaibigan niya. Sabi niya, why do you keep jousting at windmills? You know, if you joust at windmills, di ba umiikot yung windmill, it can throw you down into the mud. Sabi ni Don Quixote, yes, but sometimes it will lift you up to the stars. So yun ang aming paniniwala rito. Baka naman hindi sa mud, pag ikot niya, ipatalasing kaming pataas. Salamat po. Parting words, Speaker. Sorry. Congressman, Bebot. Siguro huli na po si Speaker, no? Ano tayo? Ang akin pong parting words ay simple. Dumikit po tayo sa katwiran. Nananawagan po kami na lahat po ng makakarinig nito mula ngayon. Lahat po kayo ay makakarinig ng pagbabaluktot ng issue, mga kung ano-anong distraction, no? Pero ang simple pong nangyari dito ay hindi po nasunod ang ating constitutional process kung paano magpasa ng budget. Bukod doon, hindi na nasunod ang konstitusyon, meron pang nagkaroon ng falsification. May lumabag na mambabatas sa batas. Doon lang po tayo dumikit sa katwiran na yon. Kaya wag po natin lagyan ng kulay ng politika, hindi political ito. Pinaglalaban po natin ang ating karapatan na magkaroon ng matiwasay na buhay, maunlad na buhay at yung pera natin ay dapat na pupunta sa atin. Let the criminals answer sa kanilang ginawang krimen sa laban sa ating bayan. Dumikit po tayo sa katwiran. Mr. Magpantay. Panghuli,
gusto ko lang ibalik, no? Naalala ko yung isa sa mga interview kay Pangulong Marcos. Nung tinanong siya ng media, Mr. President, ano hong mangyayari kapag na-invalido ang 2025 budget? Inimbalido ng Supreme Court. Ang sagot niya, baka daw ma-shutdown ang gobyerno. Alam niyo, alam naman niya na hindi talaga dahil may tinatawag na reenacted budget. Sa reenacted budget po, sapat na po na magkaroon ng pondo ang gobyerno para lahat ng ahensya ay patuloy pa rin na magbigay serbisyo sa taong bayan. Ngayon, kung gusto niya na mag-shutdown, pakiusap ko lang, isang branch lang ng gobyerno ang i-shutdown mo, Mr. Marcos. Yung legislative branch of government, yun lang ang i-shutdown mo, yun ang isara mo. Dahil malaki ang gastos ng gobyerno taon-taon, wala namang ginagawang mabuti. Kasama na ako doon dahil incumbent congressman ako. Pero sa totoo lang, hindi na natin kailangan pa ng maraming batas. Puro batas na lang, hindi na nga kayang ipatupad ng executive branch of government. Siguro mabuti, bumalik muna tayo sa 10 Commandments. Kahit yun lang, hindi mga natin matupad. Hindi natin masunod. 10 Commandments. Bumalik lang tayo doon. Tama na yung Kongreso. Tama na yung mga batas na yan na hindi naman kayang ipatupad. Malaki ang matitipid ng gobyerno at yun, kung yung halagang yun na ginagastos mo sa legislative branch of government, yun na lang gastusin nyo para magkaroon ng malaking pondo yung suporta sa edukasyon, yung suporta sa social services, suporta sa health, yung ating mabigyan ng suporta yung mga ospital ng gobyerno para kung merong magkasakit, kung pwedeng gawin nyo yung ginagawa doon sa Davao del Norte, merong tinatawag na zero billing. Yung zero billing namin doon, kahit sino magkasakit, paglabas ng ospital, zero ang babayaran, wala kahit piso. Yun po ang pwede kong ipagmalaki doon sa District 1 ng Davao del Norte. Paano nangyari yan? Simple lang. Yung budget ko na tinatawag nilang soft, lahat yan, buong amount, inilalagay ko sa ospital. Download, galing sa DBM, diretso sa Davao Regional Medical Center. At kung merong magkasakit na tao doon sa aking distrito, kahit na sino, lahat ng gagastahin para doon, medisina, doktor, at yung pagtira niya sa ospital, doon na kukunin. Kaya wala siyang babayaran kahit piso. I-focus na lang natin. Maliit lang yung pera ng gobyerno, pero kung gamitin sa tama, malaki ang maitutulong sa taong bayan. So Mr. President, kung gusto nyong mag-shutdown, pakiusap ko, yung legislative branch of government, yun lang i-shutdown nyo. Okay? Wala nang follow pa. Tapos na tayo. Photo. Boss, photo. Kapit busy lang daw. Kapit busy. Kasi wala pa. Sa ano rin namin igaganon yung kapit-kapit. Wala pa eh. Sa Lunes na lang to. Yan, kapit busy na lang yan.